Sa gitna naman ng pagdami ng mga kaso ng leptospirosis, isinusulong ng Department of Health sa mga local government unit na ipagbawal ang pagsuswimming sa baha. Suportado po ng ilan nating kababayan ang panukalang yan. Pero paano raw kaya ito may patutupad? Yan ang Street Hirit ni Bea Pinlac. Ganito ang eksena sa Quezon Boulevard Underpass sa Maynila noong kasagsagan ng bagyong Karina at Habagat. Mistulang swimming pool ang underpass at enjoy na enjoy ang mga naliligo sa baha. Ang tagpong yan, pangkaraniwan sa iba pang lugar sa Metro Manila. Si Nanay Melinda may patakaran daw sa kanyang dalawang anak tuwing malakas ang ulan. Dapat sa bahay lang sila. Bawal na bawal din silang lumusong at maligo sa baha. Ang iwasan namin po yung madisgrasya sila, malumos sila. Kaya di naman yan pinapaligo ng baha. Sang-ayon si Nanay Melinda at ang ilan pang magulang na nakausap namin sa mungkahi ng Department of Health na iba na ang pag-swimming at pagtambay ng mga tao sa baha para maiwasan ang banta ng leptospirosis. Mahalaga raw dito ang papel ng magulang. Kakayanin naman, basta kausapin po yung mga magulang. Yung mga magulang po, pagsasabihan po yung mga bata na hindi po mag-swimming sa baha kasi magkakasakit po sila. Dapat lang kasi marami nagkakasakit. Delikado. Lalo sa mga bata. Nasa mga magulang nila. Kailangan tutukan nila yung mga bata. Ang iba naman, suportado rin ang plano ng DOH. Pero hindi lang daw sila sigurado kung paano magagawang ipagbawal ito ng gobyerno. Hindi na raw kasi bago na tuwing may bagyo at baha, kasama na ang paliligo sa baha kahit madumi ang tubig. At ang ilan daw, hindi talaga nagpapaawat. Plano ng DOH na kausapin ang MMDA at mga lokal na pamahalaan para ma-regulate daw ito. Pati ang DepEd para naman sa pagtuturo sa mga kabataan ng peligrong dala ng pagligo sa baha. Ito ang unang balita, Bea Pinlac para sa GMA Integrated News.